Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga ka-review natin kapapasok lang. Ted Filon gigil, mas inuna daw ang 31 billion building, nako po, kesa sa infra at medical projects. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Sige. Napag-usapan dun siguro sa dinner nila na mas mahalaga ang Senate building kesa dyan. Magkano na ba ang Ang total budget by far, umabot na po ng 31.6 billion pesos. For the 2025 budget, naglaan ang gobyerno ng 4.2 billion pesos para po sa Senate building. So magkano kailangan dyan sa Virology Center na sinasabi mo sa Kapas Tarlac? less than a billion muna. 680 million pesos. Yun Yes, ang ma'am. sinasabi Yes, ni ma'am. DOST Secretary Renato Solidum. Okay. Ano magagawa? Mas importante ang Senate building. Paano sila makakapag-meeting? Paano nila pag-uusapan? Yung mga kailangan pag-usapan kung di Ay, maayos ang kanilang opisina? Ikaw na nagsabi. Oo. Nasa demokrasya tayo eh. Tama! May reklamo ba kayo? Sa June, mga kapatid, ay 3 taon na ang Pangulong Marcos. No? Ang bilis, di ba? Sobra. Oo. Alam niyo kung babalik natin. Si Gloria Arroyo, 9 years siya dyan. 9 years. 9 long years. Nung natapos na siya, tanong, ano ba na-accomplish na natin sa infrastructure? Oo. Di ba? So yun nga mga kababayan, isa pa yan, no? Mga infrastructure. Ito pang nakakagigil, bukod sa si Sir Ted Filon nanggigigil, no? Nanggigigil rin tayo kasi palagi po natin sinasabi, bakit lumulobo ang utang ng Pilipinas? Wala naman tayong nakikita ang mga big tickets project, mga kababayan, ng administrasyong ito. Di ba? Kayo ba? Hindi kayo nanggigigil? Nako, manggigigil rin kayo. Walang release ng tren na natayo. I am sorry. Yung North Rail nga po, tad-tad ng kontrobersya, nagkadimandahan pa, di ba? Opo, umabot pa ng Supreme Court yung question doon. Yung North Rail project na overpriced, Mula sa budget na $503 million, naging $2 billion ito. yung sinasabing train robbery na binansagan nung panahon yun. Ang bilis. Nung pumalit po si Pangulong Aquino, Ang daang matuwid, ang tanging daan tungo sa pagbabago. actually, ganun din po ang naging sitwasyon na naka 6 years ka, parang you realize na para bagang kulang ang aking naabot, di ba? Walang naka-accomplish. Right? Kaya nga marami po ang nagsasabi mga kababayan na itong administrasyong ito in terms of infrastructure projects, mas malala pa po ito kaysa po sa Aquino administration, mga kababayan. Wala nga tayong nakikita na big ticket project sa administrasyong ito. Lobo ng lobo ang utang natin. Nako po. Hindi kaya yan delikado? Ako nagtatanong lang hindi kaya delikado ang ating bansa pag ganyan? Dumulobo yung utang tapos wala man lang tayong nakikitang mga proyekto. Pangulong Duterte, ganun din yun. Meron pong mga carry-over na projects na talagang nagkumahog na matapos Skyway Stage 3. Nagsimula ng panahon pa ho ito ni Gloria Arroyo. Panahon ni Noynoy, hindi matapos-tapos ni Babe Singson kasi nga sa right-of-way issue. Kumahog. We now have a continuous 35-kilometer elevated expressway that directly connects Alabang to Balintawak. Sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., ganun po makakatatlong taon na po tayo. Kaya bilis-bilis pag may time. Kasi pag gising mo niyan, bukas makalawa, ano ba ang aking na-accomplish? Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Yung tulay dito sa Mindanao, pinakamahabang tulay ngayon.
Yun na nga lang ang ipinagmalaki, mga kababayan, no? Yun na nga lang flood control projects ang ipinagmalaki ni President Bongbong Marcos Jr. Nabangga pa ng barko. Diyos ko po. Ha? Isipin nyo, ha? Flood control project, barko ang babangga. Ako maniniwala pa ako kung bangka. Kasi pwede sa mga ilog ang bangka, di ba? Pero kung barko, willing, baka nandun na sa may dagat. Okay, accepted, okay. Parang logical naman eh, no? Ngayon, right? O, nagsimula yan, panahon po ni Pangulong Digong din, right? Yes, opo. Hindi niya natapos. Natapos sa panunungkulan po ni Pangulong Marcos, pero anong naging imahe? 3 buwan pa lang nang binuksan, nabakbak na yung aspalto. Yan pa, mga kababayan. No? Nung panahon ni PRRD, solido, di ba? Buti na lang at hindi sa panahon nila yan sinimulan. Kasi baka yung pundasyon yan, ng tulay na yan, no? Buti na lang nasa taas na sila. Kasi kung sa baba pa yung pundasyon, nako baka gumuho na po ang tulay na yan. Kung sa administrasyong ito, no? Sinimulan yung tulay na yan, no? Di po ba? So, yung po lagi yan sa administrasyon, hindi pa pwedeng pabanching-banching ka lang at puro ka lang pabibigay Correct. doon sa mga alipores mo. Otherwise, magnatapos ka ng 6 years, baka masumbatan ka. Magandang halimbawa ito hindi naman siya kalakihan na proyekto. Christian Mitra, hindi kalakihan ito na proyekto. Pero kailangan mo ito, kailangan natin lahat ito. Tinamaan tayo ng pandemic, di ba? Okay. Nung tinamaan tayo ng pandemic, ano ba ang ating sinasabing problema nun? Vaccine, right? Yes, kakulangan sa bakuna. Ano pa? Yung pagsusuri ng mga samples. Oo. Di ba? Ng uri ng mga virus. Yes. Opo. Nung SONA ni Pangulong Marcos, kasama sa kanyang sinasabi na sisiguraduhin daw nila na magkakaroon tayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines, VIP. Tama po yan kasi nung panahon ni Pangulong Digong, hindi rin po napagtagumpayan yan kasi nga din 2019 nagsimula yung pandemic, natapos siya, pawala na yung pandemic, right? Yes, bagamat ang iniwan po naman ng dating administrasyon ay yung skandalo sa Pharmally. Hindi ba? Ito pong skandalo sa bakuna, etc. Tsaka yung pagkamahal-mahal na face mask at tsaka yung Face shield. face shield. Okay, so ito po ay meron ng tinatayuan sa Kapas Tarlac, mga kapatid. 5 hectares po ito na property na nakuha ng DOST. Importante ito. Pero magmula nung first zona niya, naninikluhod ng DOST, boss, ponduhan mo naman kami. Basically, barya lang po ito. So yan mga kababayan, ang akap pinupunduhan nila, no? Pero itong napaka-importante, healthcare facility, mga kababayan, hindi po napupunduhan. Maliban po dyan, no? Yan pang Senate building. Nako po, mamaya mapapag-usapan dito yan. Ito sa laki ng budget ng DPWH, pero hindi pa nasama sa budget po ng DPWH kasi nga sila magtatayo ng building nito. At yung facilities niyan, sigurado din po kung malaki ang gagastusin natin dyan taon-taon to maintain and operate it. Pero importante, kasi hindi lang po ito para sa mga bakuna, para po sa mga tao, kung hindi, pati po mga kapatid, sa lahat po, kagaya niyan, di ba? Bird flu. Yan, lahat ng sakit, lahat ng ASF, virus, pag-aaralan nila. Opo. So ang tanong ho dito, ito na nga. Di ba? Napaka-importanting institusyon, hindi nasama na naman sa 2025 budget. Nangangako si Presidente. Hindi. Pag merong hindi naka-accomplish ito, kukunin natin budget doon. Sorry. Okay, sige. Napag-usapan dun siguro sa dinner nila na mas mahalaga ang Senate building kesa dyan. Magkano na ba ang... Ang total budget by far, umabot na po ng 31.6 billion pesos. For the 2025 budget, naglaan ang gobyerno ng 4.2 billion pesos para po sa Senate building. So magkano kailangan dyan sa Virology Center na sinasabi mo sa Kapas Tarlac? less than $1 billion muna. 680 million pesos. Yun Yes, ang ma'am. sinasabi Yes, ni ma'am. DOST Secretary Renato Solidum. Okay. Ano magagawa? Mas importante ang Senate building. Paano sila makakapag-meeting? Paano nila pag-uusapan? Yung mga kailangan pag-usapan.
Yan, paano nila pag-uusapan yung kanilang mga pangungura sa ating bansa, di ba? Well, anyway ako, no? Nagtataka ako kung bakit kailangan ng napakaganda or napakamahal, no? Hindi naman natin masabi maganda kasi hindi pa naman natatayo, no? Or natatapos. Bakit kailangan magkaroon ng napakamahal na Senate building, mga kababayan? Eh, pwede naman kayong yan lang, di ba? Yung kinatatayuan ninyo ngayon, pwede na siguro yan. No? Bakit kailangan nyo mag-propose ng ganyan? Bakit na, paano na ba yan? Tag dito? Sira na ba yan? At saka, sigurado ba kayong magtatagal kayo dyan sa inyong mga inuupuan? Mga senador, di ba? Kung akong senador, against ako dyan. Bakit? Hindi naman ako sigurado kung sa susunod na eleksyon, mananalo pa rin ako. Di ba? Baka yung makikinabang lang ng Senate building na yan, yung mga mananalang mga kurap, naku, wag na lang. Di ba? Oh, wag na lang natin pagandahin kung mga kurap din naman ang titira dyan, mga kababayan. Diba? Mas lalo lang natin silang pinapaboran. Na? Kinukurap na nga tayo, pinapaganda pa natin ang buhay nila. Hindi maayos ang kanilang opisina? Ikaw na nagsabi, Oo. nasa demokrasya tayo eh. Tama! May reklamo ba kayo? Punta ka ng Commonwealth? Supreme Court. Punta kayo ng Supreme Court. Gusto nyo, dumiretso na kayo sa Malacanang. Nasa demokrasya tayo. Tama. Sabi ng mga taga-DPWH, Okay. ano magagawa? Sa Oh. binigyan kaming more than 1 trillion pesos na budget, kasalanan ba namin yun? Aha. Binigay lang sa amin yun eh. Kasalanan ba namin wala kayong budget dyan? Oh, Saka Yan nga. Naniniwala ba kayong talagang binigay lang yon without any conditions, no? Without any pag-uusap between DPWH Secretary, Speaker Romualdez, PBBM, at yung mga involved dyan sa budgeting, di ba? DBM at saka yung sa Senado, si Grace po. Yan. Sige nga. Naniniwala ba kayong bigla na lang umusbong yung 1 trillion plus? Di ba? Maybe hindi. Kasi nag-propose nga sila. May proposal po yan eh. No? At hindi naman lingid sa ating kaalaman, no? Na pagdating talaga sa DPWH, mga kababayan, diyan nakarami si Secretary Belica, di ba? Na mga kurap. Marami po siyang nasampulan diyan sa DPWH, di ba? pastay lak. Demokrasya nga tayo. Kaya nga. Tsaka unahin natin sila. Nakakahiya naman sa kanila. Ikaw Oo, nang hello. Di ba? Luma Hello. na yata ang opisina nila dito sa Pasay. Hello. Sobra ka naman. Tinanim yan, di ba? Oo, pinani yan, galing po ng Vietnam. Right? Galing ibang bansa. So galing ng ibang bansa. Oo. At pagkatapos, isinakay pa yan, papunta doon sa pier. Oo. Ikinarga ng barko. Oo. Yung barko ay bumiyahe ng pagkalayo-layo. Correct. Dumating sa Pilipinas. Oo. Alright, nagbayad ng taripa yung importer. Nagbayad ng tara sa customs. Pa may tara? Okay, Oo. inilabas po ng aduana. Oo. Inilagay doon sa kanilang bodega. Bago makarating dito po sa retailer, ang presyo pareho lang. Nakafocus sila dito po sa imported rice, right? Imported rice. Talagang magpo-focus sa mga inayutak yan, mga kababayan, sa imported rice, no? Kailangan nila mag-import kasi sa importation, mga kababayan, may tinatawag sigurong commission dyan eh. Diba? Commission, diba? Maka-commission ka lang ng bilyon, no? Aba, buhay na po ang pamilya mo. Hanggang sa kaapu-apuhan, mga kababayan, 10 times na pwede silang mabuhay. Naku po. Kaya tayo kaya mahal ang mga bilihin sa atin eh. Lalo na po yung bigas, no? Imported rice kasi, no? Ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? Dapat bang diba? Sila lang ang nakikinabang dito sa importation na ito. Bukod dyan, nagiging weak pa yung ating agricultural market, di ba? O bakit? May kompetensya na eh.
Hindi yun itinanim dito, doon po sa ibang bansa itinanim, inani doon at i-deliver dito sa ating bansa. Di ba? O, may kompetensya na po tayo. O, sino pa ang gaganahan ng mga magsasaka? Na magtanim. Nako po. Dihado po ang mga magsasaka dyan. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.